syempre resin at hardener. Andyan din natin mga carbon. Yan, galing pa ng ibang bansa. So first step niyan is papagaspangin natin. Ika-carbon natin ng fairings. Gamit yan ng nihan na 80 o 100. Kailangan po magaspang yan para mas kumapit yung resin o yung base na gagawin po natin. Yan, liha-liha lang po. Tiga-tiga lang po. At okay, parang nakuha natin yung gaspang na kailangan natin. Mag-a-apply na po tayo ng resin. After natin manghihaya, magtinapla na po ba yung resin at lalagyan po natin yung toner na black para mas maganda po yung background niya, no? Para mas maiting. Actually, sa ganitong gaha, pwede na po yung wala nang toner, pero ako mas gusto ko po may toner para mas madiing yung pagka-black niya. Yan, halo-halo lang, then yan. Ingat po na si resin, medyo matapang po yan. Mag-mask po kayo. Matapang po yung amoy niyan. Sa mga sensitive mga ilong, medyo masakit din po sa ulo. Then ayan po, ipahid po natin siya. Make sure po na pantay po at lahat ng part po ng ating lalagyan ng carbon is malagyan po ng resin. Dahil dyan po natin ididikit yung carbon. Papatong po natin dyan mga. Make sure po na malagyan po natin. So after po natin malagyan yan, hintayin lang po tayo ng mga siguro 15 to 30 minutes na maging medyo sticky siya. And then, tsaka po natin lalagay yung carbon parts. Alright. So, ayun, nilagay na po natin, no? Sa paglalagay po niyan, bud lang. Make sure po na malagyan niyo po lahat ng part. Kung kinakailangan niyo po gumamit ng Johnny, gumamit po tayo. Para walang masayang. Hindi po katulad yung ginawa. Marami po ako nasayang dyan. Yan, bud niyo po. Yun din pong parang shiny part. Lagyan niyo mo sa ilalim. Then, after po niyan, pag natuyo-tuyo na po, medyo kumapit na siya. Ayan, patungan na po natin. So, nagkintap mo ulit na resin dyan, yung clear po. Hindi ko na po nilagyan ng toner. So, ayan po yung itsura niyan. Resin at hardener niya, naamas na po tayo. Medyo masakit po talaga sa ulo pagka hindi kayo nagmas. Kahiran niyo lang po yung mga bawat carbon. Gamit po kayo ng brush. Ayun. Make sure po na malagyan po natin lahat para dumikit ng mabuti yung carbon natin. So after po, ganyan po may itsura niya. Talagang bukol-bukol pa po yan. Dahil after po niyan ay matuyo yan. Kinabukasan na po nating nagawa, no? So ito po itsura niya. Lilihain naman po natin yan. Gamit po ay ng magaspang 120 or 100 grades. So tiyaga-tiyaga lang po talaga sa pagliliha mga tol. Dahil parang kong bulbo, alam mo mangyari dyan. Normal po yun. Lalo't kung ginawa po natin is forged carbon, hindi po siya tulad ng tela na basta flat lang po. Yan, tiyaga-tiyaga lang. After nyo manihaw, gaasan po natin yan para mawala po yung mga dust o yung mga yan, tulad yan. Yung napaitsura nyo, medyo pumapantay na po. Pero po na po yan, mga ito hanggang walang patong po. Liha, patong, ganun po gagawin nyo. Ingat lang din po sa pagliha. Dahil yung po mga alikabok yan ay medyo makati sa balat po, no? So, mas maganda mag-long sleeve kayo, mag-gloves po kayo, gamit po tayo ng mga protective equipment. So, yan. After po natin patungan yan, maglilihan na po tayo ng mas mapino, 240, 400, 800. Wet sanding po ang gagawin natin after. Dahil mapukuha na po natin na kumantay siya. Actually, hindi pa nga bubantay yan, pero para sa akin, tumabay na po yan. Then after niyan, yung mga nagtulong sa gilid, syempre matigas po yan, gamit po ay ng mini grinder. Yan, order din po ay sa Shopee. Pero dyan po medyo hindi ko na makahintay dahil matagal yung proseso ng mini grinder. Nakakahiwa siya pero matagal, no? So, ang ginawa po natin dyan is yung gumamit tayong grinder, no? Gumamit wala akong protective mask o protective equipment. So yan, nag-helmet po tayo dyan para hindi tayo mahapuwing. Alright, diba? Para-paraan lang mga tol. So after yan, ito na po ang gagawin natin pang-top coat. Ayan, samurai. Top coat, ayun, pinasa nito eh. Napakalusot. Alright.